Mula nang iwan kayo ng mama nyo. Natin. Tapos yan yung banig nyo, Ate Melody. Kayong tatlo dyan natutulog sa banig na yan. Mga kanaynays, di ko ma-imagine kung paano pa nila higaan yung banig na yan. Oh. Oh. Yung isang pirasong banig, 1/4 na lang yung isa, tapos may 1/4 pa na isa, ayan. Tapos yung sahig nila ganyan. Tapos yung ano nila, yung banig, ganun pa din. Paano? Di ko ma-imagine mga kanaynays, Kalinga partners, ang sitwasyon nila, lalo na ng mga batang to. Ayan. O sige, Ate Melody, bye-bye na. Morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Ednat Mundor. Kalinga partners mga kaibigan sa Samar. Northern Samar. Ayan. Salamat po mga kalinga. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Sa bawat sulok ng Northern Samar, may kamay na handang pumalala. Good afternoon mga kanaynays. Andito tayo ngayon sa Barangay Bless, Lauang, Northern Samar. Kasama natin siyempre ang ating Amba Joey the Great, ang ating Nelson TV official, at ang ating volunteer sis Ana Bilipata. Siya po. Oo, nakita nga mention. Si sis Ana Bilipata po yung rason kung bakit nandito tayo ngayon, dahil po sa kanya ma-recommended sa atin. Kaya samahan nyo kami mga kanaynays, bisitahin natin yung mga inire-recommend ngayon ni Sis Ana Bilipata. Nag-atras ka to yun, tangay dito. Bupay ka, kulong ka na, mukay kunwara. Harayo pa yung balay? Harayo pa, Robert. Oh. Kaliwat. Ayan mga kanaynays, andito na tayo. Samahan niyo kami. Good morning, Tay. Pwede kayong maistorbo sandali. Oo, yung problema ako. Ito ba bahay nyo? Oo, nakaupay. Marunong ka magtagalog, kuya? Medyo. Okay, Tagalog na lang tayo para sa viewers, ha? Thank you. Ayan, kanaynays. Sira-sira na eh. Kasi walang pera. Mahirap. Mahirap talaga si pera. Buti pa ang pera may tao, tayo walang pera. Ayan, oo. Ayan, nilagyan na lang nila ng kung ano-anong pwedeng itapal na cloth. Okay, asan po si Mrs.? Wala na. O tatay, pwede doon tayo sa bahay mo? Aw, kala ko naman na ano na. Okay. Wala na, sira-sira na talaga. Good morning sa inyo. Ba't nagtago si kuya? Hindi nakapasok eh. Pasok mo na lang. Wala naman mga ngagat doon sa Wala. ilalim ano. Wala na. Pasok mo na lang. Mayaw na doon halaba.
Ayan. Tay, pakilala po muna ako. Ako po si Edna Condor. Roberto Tubino. Hiray. Roberto Tubino. Opo. Hiray. Okay. Ako, Nice Edna Condor po ako kung tawagin sa team. Member po ako ng The Great Timoray noon. Ang head po namin ay si Joey the Great. Ambassador Joey the Great. Andun po sila sa isang bahay, nag-interview lang. Tapos, Sis Annabelle Papa. Oo, Ang kilala ko volunteer. po. So, Tatay, may idea ka ba bakit andito kami ngayon sa'yo? Eh, hindi ko na ano yan eh. Di mo na matandaan. Bigla lang eh. Okay. Nandito kami ngayon sa bahay mo dahil nirecommend ka po sa amin ni Sis Annabelle Papa. Siya po yung nag-recommend ka, andito kami ngayon. Okay. Sa tingin mo bakit nirecommend ka sa amin? Ng aming volunteer. Hindi ko rin alam. Karag kasi noon, simpag kakasabot na no, kay ikaw again, pasa sa amo ni Sis Annabelle para bisitahon nga di. Baka Para mabisita. sa ano na lang, yung baka naawa na lang sa akin. Yan. Naawa sa'yo, kaya ikaw yung pinabisita sa amin. Opo. Oh, tama naman yan. So Tatay, kumusta po ang buhay kay Roberto sa araw-araw? Ito, kahit mahirap, at least nakaraos mo. Anong trabaho ni Tatay? Extra lang Extra sa alin? sa Defbil. Okay. Kapag walang trabaho, walang income. Ibig sabihin, hindi araw-araw may may trabaho? Hindi, minsan ilang buwan bago ang katrabaho, Oh, talaga? umahanap ka ng ibang racket na lang. Ano naman yung ibang pinagkakakitaan mo pag wala yung gift wheel? Minsan nag-tricycle. Nagdadrive ka din. Pag wala, hanap. Ganun lang ang buhay. Weather lang. Magkano naman kinikita mo sa pag-tricycle? Pag Minsan 200 lang. isang araw, maghapon na yun. Oo, mag-up na yan. 250 Anong- kasi yung boundary eh. 250 yung, ano naman nabibili mo sa araw-araw doon sa 200 mo? Eh, pinagkakasya na lang, kahit ano. Ilan anak mo tayo, Roberto? Ano yun 5, pero yung dalawa sa Manila. Saan sa Manila? Sa nanay nila? Hindi, nagtatrabaho. Malalaki na. Oo, May malalaki ka nga anak na. mayroon. Ilan anak ka nandito sa'yo ngayon? 3, Ito anak mo to? Opo. Pati yun? yung bunso ko yun. Pang ilang anak mo to? Pang 5. Nag-aaral to sila? Opo. Saan dito? Anong grade na to? Red 4 pa lang. Grade 4 lang to? Oo. Ilang taon ka na? 13 years old na siya. Okay, nahinto itong siya. Nahinto siya ng ilang taon. Tagal Tagal. Eh paano, walang pera. Nagkasakit pa ako. Yun, kaya dito yung pag-aaral. Pwede mo bang ma-share sa amin kung bakit wala si Mrs. dito? Pwede. Okay. Eh, noon, hina yung katawan ko eh. Hindi ako makatrabaho ng maayos. Umasagan na papuntang Maynila. Eh, sabi daw para makatulong. Imuwi pa naman. Tapos, nung nagtagal, wala na. Nag-asawa na sa Maynila. Kaya yun, naghiwalay kami. Ang usapan is pupunta siya ng Maynila para magtrabaho. Opo, Tapos, nung bago pa lang, okay naman. okay. Nung nagtagal, wala na. Hindi na umuwi. Di na. Paano mo naman na siguro na may asawa na doon? Eh, minsan niya, hindi nga sa akin umano yun eh. Na may asawa na siya, pero nung nagtagal, yun, ano ko rin sa pinsan niya. May asawa na daw, oo. Pag tumatawag ako sa cellphone, minsan, hindi ko sinasagot eh. Kaya yun. Tapos umuwi dito. Yun, may anak na. 2. Confirm. Pero, wala naman siya. Wag na. Hindi na tayo mag-asawa. Ilang Tama. taon ka na, Kuya Roberto? 46 na ako, 45. 45? Ilang taon na kayong hiwalay, Mrs.? Tagal na. Eh, ito, yung bunso ko, hindi pa yan 1 taon eh. O talaga? Oo. Eh ngayon, grade 3 na.
So yung mga anak mo dito sa inyo. Oh, Siya, wala siyang dalang anak. kaya, para sa akin, lahat. Paano tatay pag dumadating sa point na wala talagang pumapasok na pera? Anong ginagawa mo para sa mga bata? Eh, kahit walang pera, basta mayroong pagkain, okay lang. Pero yung pagkain, nagagawa naman ng paraan. Oo. Kahit magulay na lang, okay na. Oo, basta, oo. Basta The may best nga ano yung lang. gulay, diba? Oo. So Pero, tatay, mula na maghiwalay kayo, ano yung sa tingin mo yung pinakamahirap na pinagdadaanan mo dito? Sa araw-araw. yung inano ko lang, sa trabaho, kailangan, kung may trabaho, pag wala, hanap ulit. Mahirap, pero at least, titiis na lang. Wala naman choice, ganun din. Kaya ganun, May mga magulang ka pa, Kuya Roberto? wala na, So pag, mga kapatid, wala na rin. so pag dumadanas ka talaga ng struggle sa buhay, wala ka talagang matatakbuhan, ano? Wala. Kasi iba pa din mga kanaynais, kalinga partners, pag may pamilya pa din tayo, may mga kapatid, di ba? Oo. May magulang. Kasi sa oras talaga na nasa sitwasyon tayo na wala talagang choice kundi lumapit sa kanila para humingi ng tulong, may malalapitan tayo. Pero pag ganito pala kay kuya, wala talaga kasi wala na siyang magulang, wala na siyang mga kapatid. Pero okay lang naman. Ni minsan ba hindi mo naisip ang mag-give up o sumuko sa buhay pag dumaranas ng sobrang hirap? Hindi. Kapit lang sa taas. Yes, correct. Number 1 yan. Exactly, kuya. Lalo na pagdating sa mga bata, ano. Oo. Sana po mo sakit na ko. Oo, pag may sakit na sa mga bata, ano. Tapos wala pang trabaho. Wow. Ano. Pero okay lang. Tatay, dito talaga kayo nakatira? Oo. Kayong tatlo dito? Oo. Walang walang pera, wala pang paggawa ng bahay. Yung kinikita ko sapat lang sa pag-aral, sa pagkain namin. So, Tatay Roberto, ilang taon na kayong nakatira dito sa ganitong Tatlo siguro. sitwasyon? 3 taon? Ito Oo. dito. Oo. Ganito na sa 3 taon, ganito na talaga yung Hindi bahay pa mo? na masyado. Natagpi-tagpi ko na lang. So tatay, kung halimbawa, matanong lang kita, kung may mag-offer ng tulong sa'yo, sa tingin mo, ano yung pinaka number 1 na tulong na kailangan mo? Paggawa sana ako ng bahay. Konti, okay na. Kahit maliit lang. Kahit ganito lang No, din, kahit ano? maliit lang. Kahit ganito lang kalaki, basta close naman. Oo. Masasabi mo naman na close. Matagal na sana kaso walang pera eh. Pera talagang kailangan. Lahat talaga problema pera. Grabe talaga ang pera. Ano? Lalo. Buti pa yung pera, mga kanainay, May mga tao. kalinga partners, may tao lagi nandoon sa pera. Laging Pero- nakadikit. Oo, palaging nakadikit. Hindi pwede mawala yung Wala. tao doon sa pera. Pero tayong mga tao, ang hirap, Laging walang pera. mahanap ng pera. Diyos mio. Sa totoo lang, lalo na may mga estudyante tayo, tapos pag dumadating yung sitwasyon na may sakit, isa sa member ng family, yun talaga yung masasabi natin na talagang struggle sa buhay. Na minsan, pag wala na tayong matakbuhan, wala na tayong maisip na mahihinga ng tulong, minsan napakahirap. Ano? Oo. Kaya yung medyo mahihina yung paniniwala, yung faith, doon dumadating sa kanila yung gusto nang mag-give up. 'Di ba? Oo. Pero at least si Yun. tatay, believe ako kay tatay, kasi kahit daw anong hirap, laban lang, importante sa taas. Matuto tayong humingi palagi ng una, kapatawaran sa mga kasalanan natin kung may nagagawa tayo. Pangalawa, humingi ng tulong. Talaga. Kasi Yeah, walang kasi- imposible talaga sa kanya. Ano? Oo. Totoo yan. Kasi ako tatay sa pinagdaanan ko sa buhay, mula nang maputol yung paa ng husband ko, nung nalagyan na ng bakal, naging okay na, sumunod naman yung cancer, nagka-cancer. Grabe yung struggle na pinagdaanan ko din sa buhay.
nung magkasakit na. Nung magka-cancer na, mas grabe yung pinagdaanan ko. Pero, Iyop mo muna. at itong interview kay Roman ni Kuya. Okay. Totoo yan, sabi ni Kuya, na kahit anong pagdaanan na struggle, tiwala lang tayo sa taas at walang imposible dun. Basta, Kapit lang. Kapit lang, humingi lang tayo ng, ng tulong, walang imposible, di ba tay? Oo. So, ayun, hindi ko na patagalin tay, may dala kaming bigas, galing kay Sis Beth Jones. Dari bak na ho, Sis Annabelle. Kanina ko pa na kay mali na birang-rang ako. Okay, ato. Okay, may dala kaming bigas galing kay Sis Beth Jones. Ito po tay. Sis Beth, umabot na naman yung bigas mo dito sa mga isolated areas ng Lawang. Dito naman kami. Ano masasabi mo kay Sis Beth? Salamat. Malaking tulong na to sa amin. Kaya malaking salamat sa iyo. Sana marami pa yung mga followers mo. Okay. At dahil may bigas ka, syempre dapat may pang-ulam ka, ha? Okay. Ito, Tay Roberto, pambili mo ng ulam, ha? Maraming salamat po. Oo. Galing po yan kay Manay Tiri Anderson. Manay Tiri, thank you po. Salamat. Anong masasabi mo kay Manay Tiri Anderson? Salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Sana maging marami pa kayong mga followers. Salamat po, salamat. Si Manay Tiri po at si Sis Beth John ay sponsor po natin. Sila po yung nagbibigay sa amin ng lakas ng loob para bisitahin kayo sa mga bahay-bahay nyo, lalo na ng katulad mo na nangangailangan mabisita. Sila pa yung mga sponsor natin na palaging andun sa likod namin para makiisa sa aming advocacy. Kaya thank you sa inyo, Sis Beth and Manay Tiri Anderson. Salamat. Okay. So ayun, anong maipapayo mo sa mga katulad mo na naiwan ng asawa at grabe yung pinagdadaan ng hirap? Yung mga katulad sa akin ng mga hirap, huwag lang kayo bibitiw. Kapit lang tayo sa taas. Dahil yan ang importante sa atin. Kaya yung mga kasi ko sige, kayo na lang ang advice Okay sa na. inyong mga sarili. Bahay niya? Opo, sir. O ayan, ako naman ang may advice ko lang sa iyo, tatay. Anak niya? Ha? Anak niya? Dito siya natutulog? Anong grade si ate? Grade 4. 13 years old, grade 4. Tapos yung bunso, tapos yung ilang anak mo, 3? Nasa Maynila? Ay, yung paa mo na inalusot mo. Oo, walang choice. Ayan mo lang ba? Wala naman daw mangangagat doon sa baba. So ayan, ako naman ang maiwan ko lang payo siguro. Siya po ang ating head, ang Badyo with the Great head ng team. So ako naman ang maiwan ko sigurong payo sa'yo, di ba mga kanainis kalinga partner, sa sitwasyon ni Tatay Roberto. Ito lang po yung maiiwan kong payo. Huwag sanang magbago yung pananaw mo sa buhay. Na kahit anong struggle ang duman sa buhay mo, kahit gaano pa kahirap yung pinagdadaanan mo na to the point gusto mo nang mag-give up, pero dahil sa mga anak mo, dapat maging matibay ka talaga. Bilang tatay ng pamilya. At number 1, Tatay Roberto, sana masiguro mo yung safety ng mga anak mo. Lalo na sa mga anak nating babae, grabe yung proteksyon na dapat makuha nila sa ating mga magulang. Diba, tatay? Yan lang po ang asahan ko. At malay natin, baka walang imposible. Tulungan mo lang ako mag-pray na sana may makarinig sa atin, na matulungan ka sa bahay mo para mapaayos. Ha? Isa lang hinihingi ko, siguraduhin mo lang sa mga anak mo, lalo na sa anak mong babae, na maproteksyonan mo siya. Yung ba, mapapangako mo sa amin? Pangako po. Okay, good. Anong klaseng papa si tatay nyo, si Tatay Roberto? Mabait po. Okay, hanggang dito na lang, Ate Melody. Ayoko na magtanong, umiyak ka na eh. Okay, pakita ko na lang yung bahay nyo. Okay. Pakita ko lang yung bahay ni Kuya Roberto, mga kanay-nice, kalinga partners. Ayan po. Wala na po talaga. Kahit anong damit na lang yung sinasampay nila dyan para lang kahit papano mabawasan yung mga guhang-guhang ba yan? Tawag doon? Ayan, mga kanay-nice. Kahit
10 ahas, sabay-sabay pumasok, kaya lang pumasok kahit saan banda. Doon sa taas, dito sa baba, lalo na dito sa baba. Hindi ko ma-imagine kung ano po yung kamada nila dito sa bahay nila. Natin. Tapos yun yung banig nyo, Ate Melody? Kayong tatlo dyan natutulog sa banig na yan? Mga kanaynays, di ko ma-imagine kung paano pa nila higaan yung banig na yan. Oh. Oh. Yung isang pirasong banig, 1/4 na lang yung isa, tapos may 1/4 pa na isa, ayan. Tapos yung sahig nila ganyan. Tapos yung ano nila, yung banig, ganun pa din. Paano? Di ko ma-imagine mga kanaynays, Kalinga partners, ang sitwasyon nila, lalo na ng mga batang to. Ayan. O sige, Ate Melody, bye-bye na. Okay mga kanaynays, Kalinga partners, pasupport po sa ating founder, ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Ina Vlogs and Kalinga Prab, para po sa patuloy na paglingap. And thank you sa ating mga sponsors na palaging andyan para makiisa sa ating advocacy dito sa Northern Samar. Andyan si Maniteri Anderson, Ma'am Hawaii, Sis Bit Jones, Miss Erin Debbie, Sangka Ima Vlogs, Kalingap Grace, Sis Marcelina Fidorowicz, Sis Clara Zan Malinica, Ma'am Beverly Prinso, Ma'am Sally Negan, thank you din po. And pasupport din po The Great Timo Raynon, headed by our Ambadjo with the Great, ang inyong lingkod po, Kanaynays, Edna Condor, Yansky TV, Nelson TV Official, Limix TV, Rina TV Official, Annabelle Pata Vlogs, and Biyahing King. Thank you so much po. Bye-bye. Thank you. Okay mga Kanaynays, pakita ko lang sandali yung labas ng bahay ni tatay.